Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po namin na ilihim ang totoong pagkakakilanlan ng mga nasasangkot sa kwento sa kahilingan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Kanina pa naririnig ni Estrella na tila may sumisitsit sa kanya. Hindi niya nga lamang pinapansin. Patuloy lamang siya sa pagkukusot ng nilalabang damit. Nasa ilog siya ng araw na yon at mag-isang naglalaba. Kanina, pagdating niya, marami siyang naabutang naglalaba. Ngunit nauna nang umuwi ang mga yun, kung kaya't naiwan siyang mag-isa. Hindi nakakatakot sa ilog na yun. Konti lang naman ang mga punong kahoy sa palibot. At isa pa, tirek na tirek ang sikat ng araw. Psst! Psst! Narinig niya ulit ang sitsit sa kanya. Subalit, gaya kanina, hindi niya yun pinansin. Batid niyang isa lamang ito sa mga manliligaw niya sa kanilang lugar na nangungulit na naman sa kanya. Alam niyang titigil din ito sa kanilang ginagawa, lalo na kapag nagsawa. Kung kaya't hindi niya na lamang ito pinapansin. Isa si Estela sa pinakamagagandang dilag sa kanilang lugar. Natural ang kanyang angking ganda. Naturingan ding dalagang Pilipina dahil sa kanyang kahinhinan. Hindi siya katulad ng ibang babae sa lugar nila na sila pa mismo ang humahabol sa mga lalaki. Hindi pa handa si Stella na tumanggap ng mga manliligaw. Ganun pa man, marami pa rin ang nangangahas na pumunta sa bahay nila kahit hindi niya estimahin. Mailap talaga siya sa mga lalaki. Psst! Psst! Rinig niya ulit. At dahil sa inis, tumayo na si Stella mula sa inuupuang malapad na bato at nilingon kung sino man ang sumisitsit sa kanya. Sandali muna siyang nagmasid sa paligid upang alamin kung saan ba nagtatago ang sumisitsit na yun. Ngunit wala siyang makitang tao saan man siya tumingin. Hoy! Kung sino ka man, lumabas ka! Huwag mo akong idaan dyan sa sitsit mo.
Hindi mo ako madadala sa ganyan. Ano? Labas! Naghintay pa ng ilang minuto si Stella. Ngunit, walang lumabas. Torpe siguro ang loko. Duwag ka naman pala eh. Kung hindi ka lamang din magpapakita sa akin, umalis ka na. At huwag ka na bumalik-balik pa dito. At para sabihin ko sa'yo, wala ka mapapala sa akin. Litanya pa ni Stella. May halong inis na ang kanyang boses. Pagkatapos sabihin yun, bigla na lamang dumapos sa kanya ang malamig na hangin. Na para bang may yumakap sa kanya na hindi niya nakikita. Nagdulot yun sa kanya ng kilabot. Kung kaya't napaakap din siya sa kanyang sarili. Nangangatog ang mga tuhod na binalikan ni Stella ang kanyang nilalaban at mabilis yung tinapos. At pagkatapos ay agad nang umuwi. Habang nagsasampay, bumalik sa isipan niya ang nangyari kanina. Sapagkat habang niyayakap niya ang sarili kanina, dala ng lamig na hangin na dumampi sa balat, nasulyapan niya ang isang lalaki sa kanyang tagiliran. Sigurado siyang tao yun, ngunit nagkunwari siyang walang nakita. Dahil dun, isa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Baka yun ang engkanto ng ilog. At ito rin siguro yung sumisitsit sa kanya. Stella! Stella! Tawag ng kanyang nanay. Dahil dun, nagising ang diwa niya at bumalik sa kasalukuyan. Nay, bakit po? Bilisan mo na riyan. Bilisan mo sa pagsasampay. At mananangalian na tayo. Tawag pa ng nanay niya. Opo, Nay. Opo. Tinapos niya ang pagsasampay. Ngunit may pagtatakang nabuo sa kanyang isipan. Parang kulang yata ang damit na kanyang nasampay. Teka, nasaan yung kulay pula kong damit? Tanong niya. Kinabukasan, bumalik ulit sa ilog si Stella upang maligo. Sa pagkakataong iyon, kasama na niya ang kanyang kaibigan na si Ramon. Masaya silang nagtatampisaw sa mababaw na bahagi ng ilog nang matanong ni Stella na may isang lalaking nakatingin sa kanila mula sa di kalayuan. Napatigil siya sa pagtatampisaw at mabilis na niyakap ang sarili upang tabunan ang humuhulman niyang dibdib dala ng basang damit. Nakipagtagisan siya ng titig sa lalaki. Akala niya
Matitinag yun. Ngunit, ngumiti pa ito. At kumaway pa sa kanya. Aminado si Stella. Gwapo ang lalaki. At ngayon lamang niya ito nakita sa kanilang lugar. Lumapit pa ang lalaki sa kanila. Anong pangalan mo? Tanong nito. Bakit ba tinatanong mo? Magkakilala ba tayo? Pabalang na sagot ni Stella. Napangisi naman ang lalaki. Kaya nga kita tinatanong eh. Para maging magkakilala na tayo. Tugon naman ng lalaki. Nung mga sandaling yun, nagtataka naman si Ramona sa kaibigan na kung bakit nagsasalita siyang mag-isa. Nakita niyang nakatingin ng kaibigan sa isang partikular na lugar na para bang may tao ron. At parang nakikipag-usap pa. Ngunit wala naman siyang nakikitang ibang tao. Stella, may kausap ka ba? Hindi na nakatiis si Ramona kung kaya't tinanong na niya si Stella. Nabaling ang tingin ni Stella kay Ramona. Oo, siya. Siya ang kausap ko. Tinuro pa niya ang lalaki. Ngunit wala na yun sa kinatatayuan nito. Nang ibalik niyang muli ang paningin niya dito, nagpalingalinga si Stella sa paligid sa pag-asang naglalakad-lakad lamang ang lalaki. Ngunit hindi na niya ito makita pa. At tuluyan na nga itong naglaho. Stella, wala talaga akong nakita. O narinig man lamang na may kausap ka. Dalawa lang tayo rito sa ilog. At mula pa yun kanina. Baka namamalik mata ka lamang. Sambit pa ni Ramona sa kaibigan. Akala ko ba hindi ka nagpapaligaw? Tanong pa ni Ramona. Ngumiti lamang si Stella. At hindi na pinilit pa na paniwalaan siya ng kanyang kaibigan. Tinapos na nila ang kanilang paliligo at umuwi na. Maraming araw pa ang lumipas. Palaging nagpapakita kay Stella ang gwapong lalaki. Lalo na sa tuwing pupunta siya ng ilog. Nagtapat din ang binata ng pagmamahal kay Stella. Sinasagot na kita, Rafael. Ngunit, kung maaari, ililihim muna natin ang ating relasyon sa ibang tao. Lalong-lalo na sa aking pamilya. Kondisyon pa ni Stella. Talaga? Ibig sabihin, sinasagot mo na ako? Stella? At oo, pumapayag ako sa kondisyon mo. Napangiting sambit ng lalaki.
Pabor na pabor yun sa binata sapagkat wala namang ibang nakakakita rito kung hindi si Stella lamang. Nalaman ni Stella na isang engkanto si Rafael. Dahil ipinagtapat yun sa kanya ng kasintahan. Ang binata rin pala ang nagnakaw ng kanyang pulang damit noon. At siya rin ang salarin sa kung sino ang sumisitsit sa kanya. Isang araw, habang nag-uusap ang magkasintahan, nabigla si Stella sa sinabi sa kanya ni Rafael. Mahal na mahal kita, Stella. At gusto ko sanang magsama na tayo. Kaya sumama ka na sa akin. Sa aming kaharian. Pakiusap ng lalaki. Ayaw ko, Rafael. Sagot niya. Kahit labag yun sa kanyang kalooban. Kasi ang totoo ay gustong gusto na niyang sumama sa kasintahan. Ngunit may kailangan pa siyang tapusin bago siya umalis. Kapag hindi ka sumama sa akin, isa-isang mamamatay ang pamilya mo. May mawawala sa pamilya mo. Bawat araw, may mawawala sa kanila. Pagbabanta pa ng lalaki, biglang tumayo si Stella. At biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha. At tila tumapang ito. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan sa pamilya ko. At huwag mo rin akong pipiliting sumama sa'yo. Sambit pa ni Stella. Tumalikod na si Stella at tumakbo palayo. Mga sumunod na araw, tinutuo nga ng engkanto ang sinabi nito kay Stella. Ang unang naging biktima ay ang stepfather ni Stella. Nung araw na yun, ay nangaso ang amain ni Stella na si Esteban sa kagubatan. Ngunit nahulog ito sa patibong na para sa baboy ramo. Ang patibong na yun ay isang butas sa lupa na tinatabunan lamang ng mga tuyong dahon. May nakatulos na matutulis na kawayan sa malaking butas na yun upang kung sakaling mahulog doon ang baboy ramo ay siguradong matutuhog dito. Ngunit sa kasamaang palad, si Esteban ang nahulog at natusok doon. Sa pagkakatuhog nito, parang natulad ito sa isang baboy na lilitsunin. Nang marinig ito ni Stella ang pagkawala ng kanyang amain, mabilis siyang tumakbo patungo sa ilog. Rafael! Tumigil ka na! Tumigil ka na! Wala ka mapapala sa akin! Hindi ako sasama sa'yo!
Kahit kailan di ako sasama sa'yo. Tigilan mo na ang pagkitil sa pamilya ko. Sigaw pa ni Stella. May ibang tao ron nang sabihin niyo ni Stella. At iyon naman talaga ang plano niya, na may makarinig sa sinabi niya. Pinagtinginan lamang siya ng mga tao na parang sa isang baliw. Mga sumunod na araw, ang stepbrother naman ni Stella ang nalagutan ng hininga. Natagpuan na lamang ang lumubo na itong katawan habang palutang-lutang sa ilog. Magaling lumangoy ang binata, kung kaya't marami ang nagtaka sa kung paano nalunod ito. Hindi pa nga nalilibing si Esteban, ay ang anak naman nito ang sumunod. Kinakabahan na ang nanay ni Stella na baka ito na ang sumunod. Usap-usapan kasi ng mga tsismoso nilang kapitbahay na isinumpa raw ng engkanto ng ilog ang pamilya nila. Ang dahilan ay ang hindi pagsama ni Stella rito. Nangyari na rin kasi ito dati sa ibang pamilya naman sa lugar din nila. At hindi nga nagkamali ang nanay ni Stella. At ito na nga ang sumunod. Pagkalipas ng ilang araw, namatay ang ginang sapagkat nahulugan ng nyug ang ulo nito. Wasak ang bungo at lumabas pa ang utak. Hindi na pinatagal ni Stella ang pagbuburol sa tatlo. Pinalibing niya agad ang mga labi. Habang nasa sasakyan papuntang sementeryo, biglang nanariwa sa isip ni Stella ang naranasan niya sa tatlo niyang kapamilya na matagal na niyang kinikimkim sa kanyang dibdib. Isang maulang gabi nun, nang pasukin siya ng kanyang amain sa kanyang kwarto. Gusto niyang sumigaw ng mga sandaling yun at humingi ng tulong sa kanyang nanay at sa kanyang stepbrother. Ngunit mabilis siyang sinuntok sa kanyang puson ng kanyang amain. Dahilan upang mawalan siya ng ulirat. Nagtagumpay ang kanyang amain sa kanyang maitim na balak. Pinagsamantalahan siya. At hindi lamang yun nangyari ng isang beses. Nangyari yun ng paulit-ulit hanggang sa nagsawa na siyang lumaban pa. At nasabi niya sa kanyang sarili na bago niya man lamang lisanin ang lugar na yun, kailangan niya munang ipatikim ang kanyang ganti sa taong ito.
Kung kaya nga't nangyayain na siya ni Rafael na sumama na sa kaharian nito, ay gustong gusto na niyang sumama. Yun nga lamang, ay hindi pa siya nakakapaghiganti. Ngunit ayon kay Rafael, siya na raw ang bahala. Kung kaya't ipinagpaubaya na lamang ni Stella kay Rafael ang nais niyang mangyari. Ang kanyang stepbrother naman, na isa ring lasanggero, ay ginahasa rin siya nang paulit-ulit, at nangyari ang kalapastanganan na yun doon sa ilog. Kung kaya't nang minsang malasing ito ng matindi, ay nagtungo ito sa ilog at hindi na ito nakita pa. Makalipas ang ilang araw, ay nakita na lamang ito na lumulobo na ang katawan at palutang-lutang sa ilog. Ang nanay naman ni Stella ay walang pakialam sa kanya. Isinumbong niya rito ang lahat ng karumal-dumal na pinagagawa sa kanya ng kanyang amain at ng kanyang kapatid sa labas. Ngunit mas pinaniwalaan pa ng kanyang ina ang dalawa kaysa sa kanya. Nagdulot yun ng napakatinding pait sa kanyang damdamin, na mismong ina niya ay hindi siya pinaniwalaan at tinalikuran sa panahong kailangan niya ng tulong. Kung kaya naman isang gabi, habang umiihi ang kanyang ina sa likod bahay, ay bigla na lamang siya nakarinig ng malakas na galabog. At pagkakita niya, ay nakahandusay na ang kanyang ina at dugoon na ang ulo nito. At sa tabi nito ay may isang buko na pinaniniwalaan niyang tumama sa kanyang ina. Ngunit ang nakakapagtaka ay wala namang puno ng nyug sa kanilang likod bahay. Matapos yun, makalipas ang ilang araw, ay may sumundo kay Stella na isang napakagalang sasakyan. Gulat na gulat ang mga taga-baryo kung paano nagkaroon ng sasakyan na ganun kaganda sa kanilang lugar. At nagulat sila. Si Stella lamang ang sinundo nito. Ayon kay Ramona, nilipat raw siya sa isang malawak na lupain sa kabilang probinsya, na kung saan doon na raw siya maninirahan. Matapos yun, lumuluha naman ang mga natitirang kamag-anak ni Stella na ang kanyang mga lolo at lola na ama at ina ng kanyang yumaong ama. Nalulungkot sila sapagkat lalayo na sa kanila si Stella. Ngunit bukod sa paglayo, ay naging maalwan at masagana ang pamumuhay ng lolo at lola ni Stella. Biglang umangat ang pamumuhay nito. Naging maganda ang pamumuhay. At simula nun,
ay hindi na nila nakita pa si Stella. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Lito Estoque. Boss, shoutout po. Diyan po sa may Tagig. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.